Kinumpirma ng United States of America na ang North Korea ay nagpadala ng kanilang mga sundalo sa Russia. Ito ay upang pagtulungan nilang atakihin ang Ukraine. Ayon sa Estados Unidos, meron silang ebidensya na nagpapatunay na ang North Korea ay nagpadala ng 3,000 sundalo sa Russia at ito ay i-deploy sa Ukraine. Ang Russia at North Korea ay kilala na malapit na magkaibigan at ang mga bansang ito ay kilala bilang nuclear power. Pero ganun pa man, marami ang mga nagtatanong, hirap ba ang Russia na matalo ang Ukraine? Dahil ang giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine ay nasa mga 3 taon na at hanggang ngayon hindi pa natatapos and counting pa. Kung ating pagmamasdan ng mabuti ang mapang ito at kung ating ikukumpara ang Ukraine sa bansang Russia, di hamak na napakaliit ng bansang Ukraine. Pero palaisipan, bakit sa giyera sa pagitan ng dalawang bansang ito ay umabot na ng mga 3 taon at hindi pa natatapos? Hindi pa tuluyang natalo ng Russia ang Ukraine o hindi pa natalo ng Ukraine ang Russia. At merong mga pagkakataon na naibalita na ang mga bansang ito ay merong palitan ng advantages. Merong mga balita na maraming lugar sa Ukraine ang kontrolado na ng Russia. Meron ding mga lumabas na balita na maraming lugar sa Russia ang kontrolado na ng Ukraine. Marami ang mga nagtatanong, hirap ba ang Russia na masakop ang Ukraine? At para patas, meron ding mga nagsasabi, hirap ba ang Ukraine na matalo ang Russia? Kung ating ikukumpara ang kanilang land area, hindi hamak na napakalayo ng Ukraine sapagkat ang Russia ay meron itong 17.1 million kilometer square samantalang ang Ukraine ay meron lamang 603,628 kilometer square. At kung ating pag-uusapan ang manpower nito, ang Russia ay merong 69,432,472 samantalang ang Ukraine meron silang 22,806,303. At kung active soldiers naman ang pag-uusapan, merong 1,320,000 ang Russia samantalang ang Ukraine hindi umabot ng 1,900,000 lamang. At kung reserve forces naman, merong 2 million ang Russia samantalang ang Ukraine ay nangangalahati. Meron itong 1.2 million. At ang paramilitary units nito, ang Russia may 250,000 samantalang ang Ukraine may 100,000 lamang. At kung Air Force naman ang pag-uusapan, ang Russia ay meron silang 4,255 at can you imagine ang Ukraine meron lamang 321. Lalo na kung helicopters ang pag-uusapan, ang Ukraine ay meron lamang 130 samantalang ang Russia ay merong 1,547. Ang dedicated tank ng Russia ay 730 samantalang ang Ukraine 30 lamang. At ang attack helicopters ng Russia 552. Can you imagine ang Ukraine 73 lamang? Halos sa lahat ng aspeto lamang ang Russia. Pero marami ang mga nagsasabi na baka sa ability lamang ang Ukraine. Kung bakit umabot pa ng 3 taon ang giyera ng dalawang bansang ito. Isa pang faktor na nagpapatatag sa Ukraine ay ang allied forces nito. Maging ang NATO ay kumakampi sa Ukraine at ang United States of America. Ngayon, marami ang kumukutya sa Russia dahil halos sa lahat ng aspeto ay lamang ito. Pero bakit humingi pa ng tulong sa North Korea? Ayon sa ulat, ang North Korea ay nagpadala ng mahigit 3,000 mga sundalo bilang tulong sa Russia upang atakihin ang Ukraine. Nitong nagdaang linggo ay gumawa ng eksena ang North Korea sa Asia dahil ibinalita ng CNN na pinasabog ng North Korea ang dalawang major roads na nagkokonekta sa South Korean Peninsula. Nagbanta pa ang Pyongyang na kanila nang puputulin ang kanilang teritoryo na kumokonekta sa South Korea. At bilang ganti naman ng South Korea, nagpaputok naman ng mga armas ang South Korean military malapit din sa lugar na kung saan nagsagawa ng pagsabog itong North Korea. Nagbanta pa ang South Korea na kung gagamitin daw ng North Korea ang kanilang nuclear weapon ay ito na ang katapusan ng North Korea. Talagang ang North Korea ay gumagawa ng eksena. At eto pang isa, kinumpirma mismo ng United States Defense Chief na meron na silang ebidensya na ang North Korea ay nagpadala na ng mga troops sa Russia upang atakihin ang Ukraine. Marami daw mga North Korean military na handang isugal ang kanilang buhay para labanan ang Ukraine. At sa aksyon ng North Korea
sa pagpapadala ng maraming troops sa Ukraine. Kinundi na ito ng United States Defense Secretary na si Lloyd Austin. Sinabi niya ito noong siya ay bumisita sa Roma. Ayon sa kanya, ang ginawa daw ng North Korea is very serious. Dagdag pa ng White House spokesperson na si John Kirby kahapon lamang Miyerkules na ang nasabing mahigit 3,000 North Korean troops ay nagtitraining na ngayon sa 3 military bases na nasa Eastern Russia. Nako, matinding gulo ito mga kaibigan. Para daw hindi mahalata ang pagdating ng 3,000 soldiers na ito, hindi ito gumamit ng mga sasakyang panghimpapawid, kundi gumamit ito ng ship at madaling araw pa upang talagang hindi mahalata. At alam nyo ba mga kaibigan, ibinulgar ng South Korea ang sikreto at plano ng North Korea na ang nasabing 3,000 mga sundalo, hindi pa raw ito kompleto. Nangako raw ang North Korea na magpapadala ng 10,000 troops at ito ay makukumpleto ngayong December. Ibig sabihin mga kaibigan, inuunti-unti ng North Korea ang pagpapadala ng mga sundalo sa Russia upang hindi ito mahalata. Ang tanong, bakit naman iniiwasan ng North Korea na mahalata ang kanilang pagpapadala ng mga sundalo sa Russia? Ayon sa mga analyst, iniiwasan ito ng North Korea upang ang Ukraine ay hindi rin makatanggap ng maraming troops mula sa United States of America at NATO. Ganun pa man, sa ating panahon ngayon, sa tindi ng mga intelligence system, wala raw sikreto na hindi mabubulgar. Malaking gulo ang ginawa ng North Korea. Dahil kung hindi na makapagtimpi ang United States of America at NATO, marahil ito ang maging sanhi ng isang napakalaking digmaan sa buong mundo. Bakit? Dahil kung sakaling magpadala na ng soldiers ang United States of America sa Ukraine, ang NATO sa Ukraine, ang China hindi na rin mag-aatubili na magpadala ng kanilang mga soldiers in favor of Russia. Ibig sabihin, ang Ukraine ay magiging battleground ng mga nuclear powers. Wag naman sana. Pero ang ginawa kasi ng North Korea ay isang provocative action. Ito nga ang sinabi ng United States of America mga kaibigan, talagang napakatindi. Ayon sa kanila, kung itutuloy daw ng North Korea ang pagdideploy ng mga sundalo sa Ukraine, ang gerang ito ay magiging fair game. Anong ibig sabihin ito? Ito ay naglalaman ng isang patalinghagang salita. Ito pa ang sabi, Ukrainian military will defend themselves against North Korean soldiers. Kung ating pag-iisipan ng mabuti ang mensaheng ito, may laman at may parang pambabanta pa. Pero ito ang sinabi ng United States of America. Marahil ay paniwalaan mo, marahil hindi rin. Pero ano ang iyong masasabi rito? Sinabi ng United States of America na ang paghingi ng tulong ng Russia ng mga military mula sa North Korea ay nagpapakita lang daw ito o ito ay isang ebidensya na ang military ng Russia ay humihina na. Dahil kung hindi nahihirapan ang Russia, ay hindi na nito kakailanganin pa ang tulong ng North Korea. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? May punto ba ang United States of America? Maaari ding sabihin natin baka naman hindi humingi ng tulong ang Russia at kusang loob lamang itong ibinigay ng North Korea. Pero sa tagal ng laban sa pagitan ng Russia at Ukraine, malaki rin ang possibility na nagkakaubusan na ng mga sundalo ang dalawang bansang ito, maging ang kanilang mga weapons. Dahil, can you imagine, 3 years na at halos araw-araw merong mga pinasasabog na mga missiles, rocket, drones, mga armas, merong mga sundalo na mga namamatay. Kaya malaki rin ang possibility na mas unang humihina ang Russia i-compare sa Ukraine. Nagbigay agad ng pahayag ang Russia sa pahayag ng South Korea na ang North Korea ay magpapadala ng 10,000 mga soldiers. Tinawag ng Russia ang pahayag ng South Korea na fake news. Kapwa Pyongyang at Moscow tumanggi na ang North Korea ay nagtatransfer ng mga weapons papuntang Russia. Pero ayon sa intelligence ng Ukrainian government, ayon mismo sa presidente ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky, na ang sinabi ng South Korea na ang North Korea ay magpapadala ng 10,000 soldiers sa Russia ay tumutugma sa kanilang intelligence report. At eto na, umeeksena na ngayon ang NATO at kumukonsulta na ngayon ang NATO sa North Korea tungkol sa deployment ng mga sundalo nito sa Russia. Ito ay sinabi mismo ng NATO spokesperson sa pamamagitan ng Reuters.
Ano ang inyong masasabi tungkol sa balitang ito mga kaibigan? Talagang nakakapanindig balahibo. Sana nga ay matapos na ito. Bagamat nakasulat na ito sa Biblia na talagang makakarinig tayo ng mga gera at may gera sa bawat sulok ng mundo. Pero hindi pa rin masama na ating ipanalangin na sana ay matapos na ang gerang ito dahil ang pinakatalo talaga rito ay ang mga sibilyan at mga kabataan. Malulugmok ang ekonomiya ng bawat bansa at ang mga nasimulan ay mawawala. Baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. Pasubscribe naman ng channel na ito para maging updated ka sa ating mga susunod na uploads. Hanggang dito na lang. Sa lahat ng ating mga kababayan, mag-ingat po kayo kahit saan mang kayong dako naroroon sa mundo. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.